Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, magpipiesta na ang Nazareno, no? Kailan ba ang piyesta ng Nazareno? Feast of yung Black Nazarene. Nazarene. Katoliko ako, no? Pero hindi ako nakikijoin sa ganito. January 9. Ah, ito na. Bukas. O Biyernes. O January 9. Bukas na. Oo, bukas na nga siya. Well, yung ganyang paniniwala, okay lang naman yan. 'Di ba? For me, maybe do sa iba. Kasi nga, 'di ba, alam mo na yung mga pero hindi ko na pakikialaman yun. Doon sila nakakakuha ng comfort 'di ba? Ingat na ingat magsalita no. 'Di ba? Kasi minsan napakialaman ko na yan hindi maganda yung kinalabasan Anyway, meron naman tayong iko-content ngayon. Asa na ba 'yon? Ito, kahit magalit kayo sa akin, pakikialaman ko 'to dahil ito ay kabulshitan. Bullshit ito. 'Di ba? Kahit saan tayo makapunta, bullshit ito. Huwag na kayong magalit sa akin, 'di ba? Ito na ko sa KMJS, manggagamot sa Pampanga, sinapian di umano ng poong Nazareno. 'Di ba, men? Bullshit na bullshit. Ay, yung pag mga ganyan, yung mga sinasapian ng mga divine beings, 'di ba? Bullshit na bullshit ako niyan, 'di ba? Kahit na anong gawin mo, bullshit na bullshit ako diyan sa ganyan. Kahit na magalit kayo sa akin, yung mga sinasapian ng mga ganyan, yung mga sinasapian ng Santo Niño, na kahit kailan hindi nyo ako mako-convince niyan. Pwede pa yung mga engkanto, sinasapian ng engkanto, or ng demonyo, kasi nagpo-possess naman talaga yung mga yun Totoo naman pati ang possession talaga. Yung sapi-sapi. Pero yung ganyan, men, yung mga, marami nagpapanggap na ganyan Yung sinapian ng Diyos Ama, ng Holy Spirit. Bullshit talaga. Yung, basta pagka ganyan, for me, dapat nire-reject na agad yung mga ganito Hindi kayo, kung trip nyong maniwala dyan, trip nyong magpauto sa ganito, okay lang, wala namang problema. Basta sasabihin ko dito sa channel ko na kabullshitan ito. Ito mga ganitong bagay, na mga nagpapanggap na nasasapian ng mga, ng mga divine beings. Di ba, men? Yung anghel nga nakakapagpakita kay Maria, nakakapag-send ng message ng hindi sumasapi 'Di ba? Si Angel Gabriel. 'Di ba? Si Jesus Christ nga rin nung namatay nakapagpakita na na may katawan siya Pinakita niya pa nga yung butas sa niya na hindi siya sumasapi kahit kanino, 'di ba? Kaya kagaguhan ito. 'Di ba? Huwag na kayong magalit sa akin. Sige ba, magalit kayo, wala naman akong pakialam Basta ito kagaguhan to. Hindi dapat igalang to mga ganitong Kasi yung ito wait lang. If naniniwala kayo, ito pupunta tayo sa biblical part, no? Kaya ko gagamitin ang biblical part if believer kayo kay Jesus Christ. Supposed to be dapat believer din kayo sa nasusulat. Kasi yung tungkol kay Jesus Christ, saan nyo ba nalaman? Yung buhay ni Jesus Christ, kung paano siya pinanganak, kung paano siya saan nakuha yung mga informations na yun? 'Di ba sa Bible din? So, fair din na gawin kong reference din ng Bible tungkol sa ganito. Pero predicted naman ng yan ng Bible na marami talagang bula ang Kristo ang lalabas, mga huwad na Kristo.
maglilitawan talaga yung mga yan. 'Di ba? Ano na yan, predicted na yan. Pero may mga clue kasi sa Bible kung paano babalik si Jesus Christ. Hindi ganito. 'Di ba? May rapture yung sa hangin, 'di ba? Sasalubungin siya ng mga believers sa hangin. 'Di ba? Tapos meron pang maghahari pa si Jesus Christ ng 1,000 taon sa pagbabalik niya. Bubuhayin yung mga patay at buhay. 'Di ba may mga may mga palatandaan or meron talagang magaganap na malalaman mo talagang hindi mo maikakaila na si Jesus Christ na yon. Hindi ganito. 'Di ba? Well, hindi ko ginagalang ito. Pero kung feeling yung uto kayo sa mga ganitong bagay, di okay lang. 'Di ba? Bahala kayo, decision nyo 'yan. Decision ko ring sabihin kung ano yung kung ano yung tingin ko dito. 'Di ba? O play na natin. Sa Pampanga, isang manggagamot na nakasuot ng damit ng Poong Nazareno ang kaya raw magpagaling ng sakit. Ito ang problem yung naka-costume pa 'Di ba required ba 'yon na if ever man granting not accepting, granting na sasapi, kailangan naka-costume ka pa? 'Di ba? Kung sasapi may costume ka o wala, ba't kailangan, ibig sabihin aware ka na dapat hindi ka aware Ano ba? Nakukuha nyo na, bakit kailangan mag-costume pa siya, magdamit pa siya ng pang Nazareno bago siya sapian? Requirements ba yon na bago sasapi si Jesus Christ, magdamit ka muna ng pang Nazareno? Ganun ba? Minsan dyan nahuhuli yung mga manluloko Sa Biyernes pa inaasahang dadagsa sa kalsada ng Kamaynilaan ang daan-daang libong mga deboto para sa taunang traslasyon at kapistahan ng Poong Jesus na Nazareno. Ilang mananampalataya na may iniindang mga pinapa-crack yung leeg sakit sa lalaking ito lumalapit. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ikaw ay aking tutulungan. Nakapagpapagaling daw Ayos Di ba? Tiwala ka lang sa sarili mo. Ikaw ay aking Bullshit. Tingnan natin yung sinabi. iniindang mga sakit sa lalaking ito lumalapit. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ikaw ay aking tutulungan. Nakapagpapagaling daw kasi siya ng anumang karamdaman sa tuwing di umano Dahil lang mukhang mabagal internet natin Bababa. siya ng Poong Nazareno. Binabang mo. Candy ka? Anong kinalaman ng Nazareno sa Candyman? Ano ba? Ginagago na lang kayo nito Sige, magalit kayo sa akin kung hindi ko igagalang itong katarantaduhan na to. Naniniwala kayo sa ganito? Sa ganito kagago? Dito ka gagaling. Diyos ko naman. Ano ba? Ito ako natatawa yung candy daw niya Nakapagpapagaling daw kasi siya ng anumang karamdaman sa tuwing di umano sinasapian siya ng Poong Nazareno. Yung candy ka? Bullshit. Bullshit. Ito ba? Hindi, lahat ba ng paniniwala igagalang natin, mga kababayan ko? Hindi, tatanungin ko kayo. Igagalang ba natin itong katarantaduhan na to? Kung sagrado para sa inyo ang Diyos, ang
ang kalagayan ni Hesukristo, igagalang nyo ito? Abay, mga katarantaduhan na ganyan, gagalang nyo. Ang tatanga nyo, kung igagalang nyo yung ganyan. Dito ka gagaling. Edobit. Ako, yung sa mga hindi ko pwedeng husgahan yung mga nagpapagamot eh. Kasi at some point, nandyan din ako sa mga taong yan. Ganyan din ako sa mga taong yan. Pag desperado ka na, 'di ba? May mga pinagdaanan din ako sa buhay ko na naging desperado din ako na lahat pinatulan ko. 'Di ba? Naiintindihan ko yung mga tao na yan. Hindi ko sila pwedeng sabihing mga tanga sila na naniwala. 'Di ba? Pero yung mga tao na malinaw ang pag-iisip na hindi naman cloudy and judgment, tapos sasabihin mo sa akin, igagalang ang mga paniniwala, igalang ang paniniwala, abay putang ina mo. Ginagawang tarantado yung kapwa mo, tapos igagalang mo yung ganyan. Ano ba? Spirit. Wala man siyang kahit na anong aparato, pero kaya niya raw tukuyin kung ano ang iniindang karamdaman ng isang tao. Malakas ang kumukulam sa'yo, papunta na sa bahay. Malakas ang kumukulam, papunta na sa barang. Nakakapaghimala nga ba ang manggagamot na ito sa tulong ng buong Jesus Nazareno? Ingatan mo ang lucky charm na ito. Lucky charm talaga, Di ba? Nagla-lucky charm pala si Jesus Christ eh. Mahit ka na tagay ang aking bendición. Ang manggagamot sa video, si Angelito, o kung tawagin ang kanyang mga pasyente, Apolito. Ayon sa ilang mga nakausap naming deboto, tuwing Biyernes di umano, sinasapian ng buong Nazareno si Apolito. Kaya nitong Biyernes, sinadya siya ng aming team sa kanyang pagamutan dito sa Magalang, Pampanga. Alas 9 ng umaga pa nagsisimulang manggamot si Apolito. Pero ilang oras pa bago ang gamutan, unti-unti nang dumagsa ang kanyang mga pasyente. Hanggang lumabas na ang aming pakay. Si Apolito na nakasuot ng maroon na sutana na katulad ng damit ng mahal na puon. Sinabi po ng Poong Jesus Nazareno na ang maroon ang siyang isusuot ko tuwing ako'y manggagamot po. Bago nang gagamot, ang mga kasamahan niya, nagdasal muna ng rosaryo. Ginoong Yesu-Kristo, Diyos ang taong totoo, makirapat matimbos ka ko. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagdarasal, bigla itong natumba. Siyagin Diyos ang tsuketa. Ang mga kasama ni Apolito, sinubukan siyang itayo. Baluktutin mo muna ang binti ko. Bakit iutusan mo baluktutin yung Hindi mo ba makokontrol yan, men? Agree. Pero nahirapan ang mga ito. Nagpaapak din si Apolito sa kanyang mga kasamahan. Tama na. Tama na. Iupo mo ko, Peregrin. Diyos, ipanalangin kayo pagkalanan. Tama na. May kamatayan ni Amen. Bago Maria, may mong grasya, Diyos ang tsuketa. Magkakasab ng babay, may napanahon. Ang kayong maglingkod. Kung pakitang tao lang. Pinaupo siya sa isang silid katabi ng imahen. Unang pasyente. Hanggang sa nagsimula na siyang manggamot.
Sa pila, nakilala namin ang 76 Ito, no, para sa mga taong naniniwala sana, dapat isinuri muna kung anong sakit sa doktor bago nila idala dyan. 'Di ba? Or halimbawa, pwede, dyan muna kay Nazareno. Then, dala sa doktor, checkin kung ano, kung magtutugma. anyos na si Aling Lolita. Meron ako nararamdaman na dumudugo ako pag nagpupunta ako sa banyo. Dahil sa kanyang karamdaman, nakatakda na raw dapat operahan si Aling Lolita. Walang pera. Yung mga bata, hirap din. Pumupunta naman yung kapatid ko every Friday. Anong sakit? Anong sakit? Kay Apolito. Ba't di sabihin? Dinisay ko na, sumama na lang ako kay Apolito. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Parang gumagaling ako. Yung Gumagaling, hindi pa totally gumaling. Kasi alam ko, pag si Jesus Christ ang nagpagaling yun, in an instant yun eh. 'Di ba? Yung pinutol nga na tenga, 'di ba? Kilala niyo yung ano, yung tinabasa ng apostol niya na tenga, ginanon niya nga, bumalik eh. Hindi yung ganyan na gumagaling ka. ko, magaan. Maraming possibility yung pagdumi ng dugo. What if almoranas lang kung fresh blood? Kung maitim na dugo talaga, pwedeng polyp, maganda magpatingin pa rin sila sa specialista. Pwedeng colon cancer, no? Pati mga malulubhang sakit, di umano, kaya niya raw pagalingin ang matandang lalaking ito na paralisado matapos hilutin at dasalan. Biglang nakatayo. May assistance naman, ano ba? Hindi na ako nakalakad noon. Nagpa-check up ako sa ospital. Binigyan ako ng gamot para lumakad ka. Eh, hindi naman po ako nakalakad noon eh. Si Apolito rin po ang Binigyan ka ng gamot sa ospital. 'Di ba? Tapos pumunta ka tapos kinredit mo na kay Apolito. palakad sa akin. Ang panghihina kasi pwedeng may problema sa muscles, sa nerves, no? Or even sa brain. Pero may mga weakness pagka-paralyze na maagi ding maging temporary. Dekada 90 pa raw nung sinimulan ni Apolito ang paggagamot. Matapos daw mapanaginipan ang Poong Nazareno, isang araw matapos tumama ang 1990 Luzon earthquake. Magte-35 years na po ako dito sa misyong ito. Madalas po siyang nagpapakita sa akin sa pamamagitan ng panaginip. At ang sabi niya, ako yung pinili niya bilang instrumento at ibahagi ko sa mga taong may sakit. Hanggang kalaunan, hindi na lang daw sa panaginip nakakausap ni Apolito ang Nazareno. Totoo po siyang nakikita, hindi na sa panaginip, ma'am. Dumarating po siya na kinakausap ako, ang sabi niya sa akin, hindi magiging magaan ang misyon o papel mo dito sa mundong ito. Ang nagtataka ako, bakit kailangang... Ba't hindi na lang siya magpakita talaga sa tao? Ba't kailangan sumanib ba sa'yo? Or pwede ka naman maglingkod, maging apostol niya, di ba, na bago, kung sino man siya. Di ba? Hindi yung kailangan ikaw talaga ang gamitin. Hanggang nagsimula na rin daw itong sumapi sa kanya na madalas daw mangyari tuwing araw ng Biyernes kung kailan siya nanggagamot. Hindi ko po alam yung mga ginagawa ko sa tuwing siya ipapasok dahil iba na yung nasa katawan ko po. Ang ilan sa makatuwang ni Apolito sa panggagamot, gaya ni Agustin at Teodoro, mga dati rin daw na napagaling di umano ni Apolito. 1990, tumatay ako ng dugo. Matagal ako sa ospital, hindi mapagaling. Lumapit ako sa kanya, ginamot ako. Sabi ng doktor, Paano hindi mapagaling? Hindi naman nila minimension kung ano, pwede kasing almoranas yon kung umaano ka ng dugo. 'Di ba? katapos akong ini-CG, yung puso ko may depresya. Ngayon, mayroong nakapagsabi sa akin, ang gusto mong pumunta doon sa manggagamot, bakit hindi ka ako? Dito ko gumaling. Wala ka sa... Hindi, paano, wait, may problem ka sa ECG. Di ba? Tapos, pumunta ka dyan, paano mo nalamang gumaling ka, nagpa-ECG ka na ba uli? Or feeling mo lang nung nandyan ka? Baka nagpapatuloy pa rin yung sakit mo. Hindi ka gumaling.
kontra ako ng kontra eh, no? Hindi, parang nakikita ko kasi lahat to, parang ano, parang placebo lang lahat eh. Di ba, men? Wala naman tayong concrete, puro testimonial lahat na ako ay gumaling. Typical yan. Lahat ng mga manggagamot na pinopromote, palaging ganyan ang sinasabi. Gumagaling sila, gumagaling. Kahit wala namang concrete na evidence na maibigay. Ang kanyang gamot. Samantala, sa kalagitnaan ng panggagamot ni Apolito, uminom siya ng tubig. Hanggang nagsimula siyang magdududuwal. Hanggang sa ang kanyang bibig, bigla na lang nagluwa ng maliliit na bato. Imposible talaga na magkakaroon ka ng pagluwa ng mga bato doon sa ating bibig. Pwede niya itong naitago or sabihin natin pwede niya itong Yung mga doktor kontra ng kontra din eh, no? Marami nagagalit sa doktor ba? Tingnan nga natin. Wala naman naniniwala. Di ba? Di ba? Wala naman naniniwala, to be fair. lagay. Hindi mo pwedeng ipitin sa bibig mo. Talagang malulunok mo. Yun yung nakakapagtaka. Wala po akong idea kung saan nanggagaling. Ay, naku! Ang mga bato na pinaniniwalaan niyang swerte, pinamigay niya sa kanyang mga pasyente. Ingatan mo ang Lucky Charm. Lucky Charm talaga tawag. Ano? Ang aking dentist. Kasi syempre kung may sipon o born, mga virus, at na may ibigay ito dun sa isang pasyente, pwede talaga itong makahawa. Isa pa sa Ay, mga kababayan. magpagamot kay Apolito, si Leticia. Parang Puro mga matatanda yung nanghihina ako, nanlalambot, ganyan kasi baka uric acid at saka cholesterol. Mataas ang cholesterol mo. Mataas ang uric acid mo. Ang kanyang katawan, hinilot at dinasala ni Apolito. Ivy, Pardo, for those do not believe. Sagrada Puso. Panalangin mo Pagod na pagod ka na, yan anak. yung oras ng kamatayan ni Amen. Kulang na lang. At ipituka mo ay ilabas mo. Talagang totoo yung sinabi niya sa akin, kaya ako napaiyak. Sa kalagitnaan ng gamutan, ang nakapikit na si Apolito may mga isinambit na mga salita. Dahon ng guyabano at dahon ng avocado. 10 days na itong iinumin. Bagay na isinulat naman ng kanyang mga kasamahan. Ito raw ang nagsisilbi niya, reseta. Parang kahit hindi ko pa ginawa, parang gumaan na yung pakiramdam ko. Siguro dahil... placebo. Alam niyo yung placebo? 'Di ba? Yan yung mga techniques na ginagamit. Scientific naman yung placebo na yan. Yan yung dahil sa paniniwala mo, parang gumagaling ka. Kahit hindi naman. 'Di ba? Perfect example niyan, yung nangyari sa amin. Madalas ko nang ikwento to, 'di ba? As a nurse kasi, kadalasan wala yung hindi namin makontak yung yung doktor. 'Di ba? Hindi na-contact yung doktor. Yung pasyente minsan kasi nagde-demand ng gamot kasi may masakit na nararamdaman. May chance kasi na pinagmumura kaming mga nurse noon. Bakit hindi namin daw siya pagbigyan ng gamot? Hindi nga namin pwedeng bigyan kasi walang order yung doktor. Baka mamaya magbigay kami ng gamot, contraindication dun sa iniinom niya isang gamot. Di kami naman na mayayari. 'Di ba? Mura ng mura yung pasyente. Ang ginawa nung head nurse namin, kumuha ng distilled water, itinurok dun sa swero niya. Sinabi lang na ito nilagyan na po namin ng gamot, malakas po ito. Nanahimik yung pasyente. Naniwala siya na totoong gamot yung yun nilagay sa swero niya. 'Di ba? Yun ang tinatawag na placebo. Pagka naniwala ka sa isang bagay,
medyo makakaramdam ka ng konting ginhawa. 'Di ba? Parang ito yung na-experience nito dahil naniniwala sila na totoo yung ginamot sa kanila, feeling nila gagaling talaga sila nun. Ang totoo yung pananalig ko sa kanya. Kung mataas ang kolesterol, syempre mataas yung BP. Pag mga ganito, kailangan talaga mag-take na medication. Isa pang paraan ni Apolito para di umano malaman ang karamdaman ng kanyang mga pasyente ang sarili niyang konsepto ng pagtatawas. Ano to, may sapi pa ba siya niyan? Akala ko ba hindi siya aware? Mukhang wala na siyang sapi na ito. Nagsindi ng kandila. Sa 3 basong tubig, nagbasag siya ng 3 ring itlog. Nagsisilbi raw itong parang x-ray na nakakatukoy daw kung anong iniinda ng mga taong lumalapit sa kanya. Yung mga ligaments po niya, yun yung problema niya. Teka. So, gumagamot ka na kahit hindi ka na sinasaniban? Hindi ka na si Jesus Christ niya na? Ano pang ano niyan? Tapos, kalahating katawan, patay. Bawat pasyenteng magpapatawas, sinisingil niya ng 150 pesos. Doon tayo patay. Ito yung sinasabi ko. 'Di ba? Pag ginagamit mo ang Diyos at nagpapabayad ka, automatically gwak ka na. Kasi kabilin-bilinan yan men talaga ng Diyos eh. Huwag kang maningil eh. Ayun na. Yun lang po yung binabayaran nila, tapos libre na po lahat yun. Hindi, bayad pa rin yun. Nagbayad yun lang po, 150. Di ba? Katarantadas, hindi pa sure yung mga pinagdadadaldal mo. Ano ba? Stroke po ako ng 2 beses noong taon ng 2024. Naghahanap kami ng mga hilot. Sabi niya po marami po na pumipila dito. Yung hilot lang po medyo masakit. Dahil di na po gumagana itong kabilang kamay. Ang stroke ay isang pinsala sa utak na maaaring maulit kung solely ang faith healing makakapaggamot. Ang sagot dito ay hindi. Sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Pero hindi raw lahat kumbinsido sa kanyang di umano mga patotoo. Naniniwala ako sa Diyos, pero yung ganyan, hindi kalokohan. Lights. Ito yung ito yung sinasabi ko. Tama yung unang comment eh. Yung paniniwala sa Diyos, nandoon tayo lahat. Kahit ako naniniwala ako sa Diyos. 'Di ba? Ito yung minsan ginagawang bobo yung mga tao para mailusot yung katarantaduhan nila. Yung minsan kasi, pagka hindi ka naniwala sa ganitong kabulshitan, sasabihin sa'yo, hindi mo pinaniniwalaan ng Diyos. Diba? Ganyan kadalasan ang ginagawa sa akin pag nagde-debunk ako ng mga videos ng mga paranormal. Kapag sinabi kong fake yung kagaguhan ni Donsky, na fake na white lady, sasabihin, hindi ko ginagalang daw yung paniniwala sa mga multo. 'Di ba? Kapag na-debunk ko yung aswang ni Kuya Red na pangbobo, hindi mo ginagalang yung paniniwala ng mga tao sa aswang. Yung paniniwala sa aswang, wala akong pakialam doon. Ang pinag-uusapan natin, yung main topic, which is ito. Yung video nire-reactan natin. 'Di ba? Yun sana intindihin nyo sa mga kokote nyo. Kapag halimbawa, merong nagpakilala diyan na siya ay anak daw ni Ferdinand Marcos, na siya ay milyonaryo, 'di ba? At hindi ka naniwala doon. Hindi naman sa kadahilanan nun ay hindi ka naniniwala na totoo si Ferdinand Marcos. Doon ka lang sa kwento niya hindi naniniwala. 'Di ba? Camera, action, best actor katungkyang kalokohan. Marami din po mga pagsubok, pangungutya, tinatawanan ako ng mga tao. Hindi ko consider na ako yung nagpapagaling sa kanila, yung pananampalataya po nila. Hindi ko itutuloy yung mission na ito. Wait, kung hindi pala ikaw nagpapagaling at yung pananampalataya nila, safe to say na manampalataya na lang pala sila. Kaysa pumunta sa'yo at magbayad ng 150 para sa diagnosis mo.
Hindi mo alam kung ginagago na ito yung mga tao, hindi eh. Kung hindi po totoo yung ginagawa ko Sa scripture, Ano na? po nila. Hindi ko itutuloy yung mission na ito kung hindi po totoo yung ginagawa ko. sa scripture, Hindi, tutuloy mo yan kasi may 150. wala kang makikita na kwento na ang Panginoong Hesukristo ay sumapi kung kani-kanino. Kaya Yun kung nga. Di ba? kung yung banal na kasulatan nagsasabi na walang pagsapi-sapi, bakit naman i-claim ngayon ng kung sino-sino lang na sinasapian sila? Hindi naman natin sinusuportan yung mga faith healing. Meron tayong siyensya na dapat naman nag-i-intervene sa ganitong mga kaso. Nandun pa rin yung folk Catholicism, yung kanyang pagsuot ng Nazareno dahil nahihikayat niya ang mga mamayan na lumapit sa kanya dahil sa Pasuot-suot ng costume na yan eh, no? representasyon ng Nazareno. Yung Diyan nadadala yung iba eh. Pilipino ay lumalapit sa kanila dahil nga napakamahal ng pampublikong paggamutan natin. Pangalawa, Sa'yo, totoo yun. Totoo naman. 'Di ba? Yung sobrang mahal ng pagpapagamot dito. Siyempre, hindi mo rin naman. Kaya nga, hindi ko pwedeng sisihin yung mga naniwala dyan eh. Minsan sobrang desperado naman ng mga yan eh. Kasi once in my life, nandun din ako sa posisyon ng mga yan. Kaya lang, dun sa mga kayang mag-isip ng malinaw na wala namang pangangailangan, 'di ba? Dapat magtulong-tulong tayong anuhin yung mga ganyang bagay, kundi na. sa kanilang paniniwala ay lumakas pa yung kanilang pananampalataya. Basta't ang alam ko, wala akong pineperwisyo at alam ko totoo yung ginagawa ko. Hanggat kulang ang serbisyong medikal sa ating mga kanayunan, Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ikaw ay aking tutulong. marami sa ating mga kababayan mananatiling parang may pasang krus. Pagod ka na, anak. At ang malulubha nilang karamdaman, bukod tangi na lang nilang iniaasa sa himala. Bullshit. Hindi, kayo naman tatanungin ko, dapat ba natin igalang yung ganon? 'Di ba? Alam mo, medyo may reservations pa ako kanina eh. Hindi, kung siguro nakakatulong naman siya para mapaano yung faith, para maano yung faith, yung ibig ko sabihin para mapalawig yung faith ng isang tao. Nakakatulong naman siya doon. Okay, pero nung narinig ko na yung bayad, yung 150, diagnosis pa lang, that is bullshit, di ba? Anyway, bahala po kayo, Kung naniniwala kayo dyan, kalayaan nyo po yun. Kalayaan ko rin pong sabihin ko anong gusto ko. Maraming salamat po. Magandang gabi. Bye-bye.